Ang oras po, 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan, ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Dito lang po sa DZRH at syempre tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po ang inyong laman ng inyong mga wallet today? Kumusta po ang inyong bank account? Kayo po ba ay masasabi ninyong hindi kayo mahirap? Dahil ang sabi po ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay imahinasyon nyo lang kung kayo ay naghihirap. Pero attorney kami, hindi imahinasyon yung walang laman ng bank account ko eh. Oo, tsaka realidad yun Realidad eh. Kayo po ba? Imagination nyo lang po ba na kayo ay mahirap kung kayo po ay nabibilong or kasali doon sa mga itinuturing na mahirap, no? Although Attorney Cam, poorest of the ang pinakamahirap daw yung ang tawag doon below 12,000 ang kinikita kada buwan. 'Di ba? Parang hindi na yun realistic because magkano na ang pagrerenta ng bahay ngayon? Maliban na lamang kung nandiyan ka sa ilalim ng tulay, hindi ka nagrerenta at ang tinutulugan mo lang ay yung tagpi-tagping karton. Anyway, parang hindi ako makapaniwala na imagination lang ito. Totoo ba yun? Dos Kumpanieras. Pero abiso po muna sa mga motorista, magkakaroon po ng dagdag bawas. Do you believe, Attorney Cam? Hindi lang sa eleksyon ang dagdag bawas dahil meron din pong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, May 21. Ayon po sa oil industry firms, magtataas ng 25 centavos ang bawat litro ng diesel habang 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Tanging gasolina lamang po ang may rollback bukas na 10 centavos. Ay, ang saklap. Ang mga pagbabago po sa presyo ng produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Kumpanieras. Umaaray ba? Pero imahinasyon na lang natin yan. Kailan ka huling full tank? Diba wala nang nakakapag-full tank ngayon? Nakapag-full tank ako ng bagong sweldo. Congratulations! Ako hindi ko pa naranasan mag-full tank pa niya. Attorney Cam, good for 2-3 weeks ang aking full tank. Ganun ako katipid dahil hindi ako naglalayas eh. Dos Kumpanieras. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight. I was trying to contact the doctor, Attorney Cam, but nevertheless, I listened to, nagpakwento ako sa mga kilala kong mga medical practitioners, dahil ayaw naman nila magpa-unlock ng interview. Noon kasi mga nagdaang araw, nagkaroon ng, may investigasyon, ang Senado tungkol doon sa, meron daw pharmaceutical company na parang may mga koneksyon sa mga doktor at pagkatapos yung mga doktor nagre-reseta ng mga gamot na para yung mga branded na gamot na yung pharmaceutical company na yun yung produkto ng pharmaceutical company na yun ang nire-reseta. Ito daw ay bagaman, ang aligasyon, bagaman at hindi naman ito kailangan ng pasyente because may mga perks and privileges, regalong kotse, regalong trip abroad at kung ano-ano pa na ibinibigay na incentive para doon sa makakota sa target na siniset na target nitong pharmaceutical company. Dos Kumpanieras. Ang tanong ngayon, Attorney Cam, kung halimbawa ay nagreseta si Doc, kung halimbawa nagreseta si Doc ng branded na gamot, ng specific na brand, pwede mo bang igiit na, Doc, wag mo akong bigyan yan, ang ibigay mo lang sa akin ay generic para makamura-mura ako.
At kung sakaling hindi pumayag si Doc, no, I'm not saying na lahat ng doktor ay ganito, siguro mangilan-ngilan dahil ang sabi ng presidente ng Philippine Medical Association, baka daw hindi pa umabot sa 1%, no, ang bilang ng mga ganitong medyo unethical, no? Well, actually unethical at immoral na mga doktor. Yan. Dos Kumpanya. Although matindi ang paghanga natin sa mga doktor at paggaling sa mga doktor dahil sila yung mga frontliners sa Attorney Cam lalo na nung panahon ng COVID. Yan. Isa pa siguro sa incident na maaari nating i-relate dito sa ating topic, yung nag-viral na pharmacist naman, ito is in the good side naman, no, na pinipilit ng customer si na English sila Sarah po customer. ay bigyan ng gamot, pero need kasi ng gamot na yon na may RX. Yes, na may oo. prescription, pero ginigirit nila na dapat ay bigyan sila. Bigyan. Yung pharmacist talaga nag-stand sila na hindi po pwede hanggat walang reseta. At kung sakasakali, pwede mo bang ireklamo itong pharmacist kung ayaw kang pagbentahan ng gamot? Dos Kumpanya. At syempre, anything na related, maliban na lamang po sa paghingi ng prescription o pag-diagnose sa inyo dahil wala po kami kapasidad na gumawa niyan. Ano? So pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Ano nga ba? Ano nga ba ang mga maaring maging yung mga karapatan, Attorney Cam, ng ating mga pasyente o ng ating mga, basically pasyente. Kung sakasakali pati ba vitamins covered ba ng mga discounts, no? Kailangan ba ng Senior Citizens ID o PWD ID? Kung mag-avail ka, halimbawa kailangan mo ng vitamins, yung braces mo. Dahil sungki-sungki ang ngipin. Ito ba ay covered ng mga discounts? Dos Kumpanieras. Alam mo naman, Panyera, sa hirap ng buhay ngayon, di ba? No? Kapag tayo po ay bibili ng mga gamot, di ba? So, may option na ibinibigay sa atin. So, alam niyo naman po na kapag halimbawa niresetahan ka minsan, ang tendency mo kasi, Panyera, kung anong nireseta, yun ang bibilin mo di ba? So, lalo na yung mga sikat na brand. Because ang sabi nila, yun ang effective, no? Pero does it follow, no? Yung mga nasa medical field po dyan, pwede kayong sumali sa ating talakayan tonight. Baka makatulong sa ating mga kababayan, especially sino bang mga nasa medical field dito. But anyway, if you have questions, 0919-282-6485, ganyan din sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at Attorney Cam, saan pa sila pwede na magpadala ng kanilang mga questions. Kami po ay live na live ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Shout out po sa mga medrep. Yes. Yung mga medrep, Attorney Cam. Laging mahaba ang pila sa ospital. Yes. Tapos may mga dala laging mga, yung parang iPad o kaya tablet para pang-present sa mga sa mga doktor. At may mga libreng gamot. Mga free sample. Ayan. Lahat po ng mga related na questions yan na susubukan po nating sagutin tonight. Magandang gabi muna. Attorney Cam, you're so slim na daw. Sabi ni Edith Lin. Sabi niya, magandang gabi from Taiwan. Slim si Attorney Cam. Totoo po, ang laki ng ipinayat, parang nagdadalaga si Attorney Cam ngayon. Dos Kumpanya. Si Maria Teresa Lazaro sa Hong Kong, sabi niya, nung unang panahon po siguro, now medyo nakakaluwag-luwag na ng konti. Ay mga nag-a-abroad kasi ito, Attorney Cam, Ray Mendoza, if it is OTC, you don't need RX. If antibiotics and controlled substance, it needs RX. Sabi niya, Herminia Villaluz, magandang gabi din sa'yo. Ganyan din si Ray Mendoza. At syempre, Pancho Sabordo Jr., Ador Cortez, at Lloyd Alas, magandang gabi po sa inyo. Si Nanding Cruzat, Zoraida Faliorina, magandang gabi po. And Jerry Sumagaysay, may comment lang yung ating isang viewer, sabi niya, hindi po imagination ang pagiging mahirap. Ayan, boomerang po kay Sir Gadon po yun. Okay. Pasensya na po, hindi ako nakapagpigil sa inyo. Siguro, nararamdaman niya rin po. Hindi imagination, ramdam pa lang. Ayan, magandang gabi din po. I must mention this. I would like to mention this, Attorney Cam. Gusto kong pasalamatan si Miss Chara Abraham sa isang magandang write-up tungkol po sa Dos Kumpanieras. Thank you very much, Miss Chara Abraham. And syempre, si Miss Chara po ay isang author ng libro. Pwede nyo pong tingnan yung page niya para malaman nyo kung anong title ng book at pwede nyo rin siyang tanungin kung saan makakabili ng kanyang libro. Magandang gabi din si Gael Enriquez. Magandang gabi sa iyo. Sabi
sabi niya doon sa dental clinic na pinapalinisan ko, may 10% less pag may loyalty card. Plus, salute doon sa may-ari. Thank you very much. Yan ano. Okay, Rexon Fernandez, magandang gabi dyan sa Quiapo, Nueva Ecija. Tita Ami Miraflor Garcia, nagmukhang basbata si Atty. Cam. Talaga. Ibang Thank level. you. Sharon Cabanlit, magandang gabi sa iyo. At Tita Mimi Arilio, dyan sa Las Piñas City, magandang gabi po. At syempre si Violeta Montecalvo Zambrano at maraming iba pa. Yan. Si Tessang Eduardo Narvaez, magandang gabi. Singit ko lang Rizal Di Lorenzo ng May Kawayan, Bulacan, Henry Dolohan at si Ryan Makapagal. Si Henry ay taga Botolan, Zambales, magandang gabi po. Oo, si Maritas Libres Liado, nanonood sa Mabitak, Laguna. Roma Asuncion, sabi niya baka di monetary yung ibig niyang sabihin, mayaman sa kaibigan at pagmamahal sa hindi mayaman sa utang. Okay. Tama, gasolina lang ang nagmamahal, Atty. Cam. Pero ito may bumaba ng 10 centavos. Magandang gabi din sa iyo, Fruy Vita. Sabi niya, na-miss ko pa ang programa ng Dos Compañeras dahil katatapos lang ng finals namin this week, namin kahapon. Mabuhay po, Atty. Rina and Atty. Cam. Generic kasi mura. Mas affordable pa, sabi ni Cathy Rain. Si Boboy Pertos, nanonood sa atin. Wala po akong laot ngayon. Nakikinig po ang buo kong pamilya habang naghahapunan dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Boboy Pertos, thank you very much. At syempre, Kenneth Arevalo, Mami Belen Rivera at Miss Roxanne Costa. Si Josephine Garimbao sa Michigan at Tita Ami Miraflor Garcia. Bumabata ka daw, Atty. Cam. Naku, wala po akong pera. Dos Compañeras. Magpapakape na yan. Ay! Meron ako ditong 3-in-1. 3-in-1. O kahit hindi na 3-in-1, doon na lang ako sa stick na plain. Anyway, relevant pa sa ating talakayan, yung Generics Act of 1988 as amended by RA 9502, yun pong patungkol doon sa yung cheaper medicines. Simply put, simple title, shortest title, yung marami kasi mga title nito. Yung Cheaper Medicines Bill, Cheaper Medicines Act of 2000, anong year yun, Atty. Cam? Nakalimutan ko na. Dos Compañeras. Pero alam mo ba, Atty. Cam, na ipinag-uutos po kasi ipinag-uutos po ng RA 6675, yung Generics Act of 1988, na dapat ay nilalagay, ang primary prescription ay doon sa generic. Ano ba kapag sinabing generic? Yung mga primary components, na nandoon sa droga, sa gamot. Correct. Kasi drugs ito na prescribe sa inyo, That way, makakapamili po kayo kung halimbawang medyo alanganin sa budget. Yun po ang sinasabi ng batas kasi pinipromote po, na maging accessible ang mga gamot para sa lahat. Kasi nga naman, Atty. Cam, kapag branded ay sigurado pagkamahal-mahal. Dos Compañeras. Para bang pag tayo ay mahirap, parang wala ka ng karapatan mabuhay dahil sa abot impyerno na presyo ng gamot na dapat sana abot lang. Hindi naman abot langit. Abot kamay dapat. Correct. Diba? Diba kasi Panyera, kapag bibili ka, hahanapin ng mga pharmacist yung alam ng mga pharmacist yan Yes. Tapos kapag wala yung hinahanap mo, mag-option din ng mga pharmacist na meron po kami ibang brands. Meron pong ibang brand. Diba? Parang Panyera, diba? Parang mga sasakyan din yan. Pag mas maraming brand, kasi mas mura, Panyera. Yes. Pag wala, tapos isa lang, napakamahal. Ang importante lamang po kasi, hindi naman, alam niyo, Atty. Cam, ang importante kasi sa gamot ay yung mga nakapaloob o yung mga formulation. Ang importante kung gamot ito sa mataas mong high blood. Kung gamot ito sa high blood, dapat yung mga required na substances na kailangan para i-address yung high blood mo ay naruroon sa gamot, Yung Generics Act, ang sinasabi doon, may mga gamot kasi na mas affordable, May mga
mga gamot na hindi yung mga may mga brand din ito, Attorney Cam, no? In fact, ito ay dumaan din sa pagsasaliksik, sa pag-aaral at approval ng ating Food and Drug Administration. So ang importante yung formulation, hindi po yung brand at lalong hindi po yung itsura, no, nung balot noong gamot. Dos Kumpanya. Kasi napapanood mo naman, Attorney Cam, or minsan nakakasabay mo, hindi po yan yung gamot eh. Oo. Iba na po yung Ibang kulay po ibang yun kulay eh. po yun. Oo. O kaya naman ay hindi na po ano po, bata po, iba po itsura ng bata doon sa label ng gamot doon sa larawan ng gamot. So hindi yun dapat ang tinitingnan. Ngayon, para ma-address ito, no, isinabatas nga itong Generics Act of 1988 kung saan ang ipinapayo or ang iminamandato po ng batas ay yung generics. Although, Attorney Cam, meron din kasing nakalagay doon na maari din na maglagay ng brand, no? Ng brand yung doktor na nagpi-prescribe. Ayan. So, kaya nga, ang nangyayari, ang sinasabi, mas effective ito. But of course, Attorney Cam, meron tayong mga tinatawag na hiyang-hiyang, di ba? Oo. Alam mo, naniniwala din naman ako doon, Panyera. Minsan, may mga gamot na hiyang ka talaga. Ito effective, ito hindi. Ganon. Pero depende po sa'yo yan na may katawan eh. Parang Panyera. sabon lang din, Attorney Cam. Ay, true Pareho yan. ang formulation. Pero iba. Parang nangangati ako. O parang nagkukos ng acne sa akin. How much more kapag kayong mga gamot-gamot. Dos Kumpanya. Pero hindi po garantisado na kapag yung gamot ay branded, yun na ang effective sa inyo or yun na yung tatalab sa inyo o yun na ang makapagpapagaling sa inyo. Ayan. Dos Kumpanya. Parang Panyera, may kakilala ko. Yayamanin ang kutis niya, Panyera. So, bili siya ng bili ng mga mamahaling produkto na akala niya ay effective sa kanyang skin. Pero wala talaga. So, may mga ganun pa rin, no? May mga something pa rin na nararamdam niya. May nag-introduce sa kanya na mumurahin lang, Panyera. Pero parang same lang ng gamit. Like for example, yung salicylic acid, para sa may mga acne. Correct. Yun ang naging sa kanya, hiyang niya. Sabi niya, ito lang pala makapaghihiyang sa akin. Bumili pa ako ng napakarami. Diba? Yung salicylic acid para sa may acne, pangtanggal ng mga pimples, sabi sa amin sa Marinduque ay mga tigidig, no? Tigidig. Merong branded dyan na mahigit 2,000, 3,000. Pero itong nagamit nung kakilala ko, parang tag 300 pesos lang isang tube. Pero dun humiyang. I mean, dun nawala yung kanyang acne. So, it doesn't follow, Attorney Cam, no? Ang importante lamang po ay yung tamang formulation. Dos Kumpanieras. Sabi nung isang texter natin, good evening po mga attorneys, in my opinion, nasaan na yun? Ba't biglang nawala? Inahanap ko. Ayan, eto. In my opinion, sabi niya, in my opinion, mas gusto ko ang branded kahit mahal, pero effective. Salamat, Gid. Si Lola Telma ito ng Bagos City, Negros Occidental, avid listener ng DZRH. Baka doon siya hiyang. Kasi Lola Telma, magandang gabi po sa inyo. Yes. Sabi kasi ni Ray Mendoza, generic and branded are the same. The only difference ay price po. Mas puro po talaga ang generic. Totoo. Kasi yung iba, Attorney Cam, nag-invest talaga sila para i-promote yung brand nila. At dahil nag-i-invest sila sa advertisements, nag-i-invest sila sa promotion ng kanilang brand, ikinakarga po yun, no? Ikinakarga po yun doon sa pricing ng kanilang mga produkto. Dos Kumpanieras. Anyway, magko-commercial na daw po muna tayo. Pero ang sabi, meron po tayong DZRH Malakas Promo. Attorney Cam. Uy, napakadali po ng ating DZRH Malakas Promo. Kung alam niyo po ito, sumali na po kayo para manalo ng 500 pesos. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng RX na makikita sa mga gamot? Ang tanong, ulit, take two. Ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng RX na makikita sa gamot? Yes, ipadala po bilang private message with your name at syempre your GCash number at kung nasaan kayo at pipili po kami ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magandang gabi po muna sa mga iba pang nagme-message sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalo na kay Jean Adriana Dinya, Asuncion Herman, at si Joel Tan, gayon din si Maricor Angeles at Jason Abolencia. Gayon din Aldos Villamater,
at Eduardo Narvaez, Rexon Fernandez, at maraming iba pa. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Pasyente or mamimili ng gamot, no? Pati ba yung mga vitamins, Attorney Cam, kailangan ba? May mga ganun ba yon? Okay, ang tanong! Maari bang igiit sa doktor na generic medicine ng ireseta sa pasyente? The answer is yes. Karapatan niyo po ito sa ilalim po ng RA 6775 o Generics Act of 1988 na naamyendahan naman nitong Cheaper Medicines Law, no? Naisa batas. Anong year ba naisa batas ito, Attorney Cam? 1988 to yung 6675. Oo, yung Cheaper Medicines Act 2008. ay 2008. Yes. Ayan, okay. At nagkaroon pa yan ng mga dagdag amyenda, no? Dahil nga po, syempre, isinulong na yung mas maging affordable at accessible ang mga gamot. Dahil nga, napakarami sa ating mga pasyente, mga kababayan, Attorney Cam, nabubuhay at namamatay na hindi man lang nakakakita ng doktor, no? Kaya nga po, napakahalaga nitong batas na ito. Although, no, hindi pa rin po naiiwasan yung mga issues sa implementasyon ng mga batas na ito, bagaman at napakagaganda sana ng intensyon. Sinasabi po kasi ng batas, lahat po ng mga medical, dental at veterinary practitioners, kasama na po yung mga private practitioners, ay dapat susulat ng prescription using the generic name. No? The brand name may be included if so desired. So, ibig sabihin, hindi rin naman, kumbaga, ay mandatory na isulat, pero hindi exclusively yung generic lang. So, ibig sabihin, binibigyan pa din ng opsyon si doktor kung isali niya o hindi yung brand. Kaya ang tendency, yung iba inilalagay yung mas mahal na brand dahil nga po lumabas yung issue, hindi natin itatakal yung issue na yon na may mga unethical na mga doctors or merong conflict of pinapairal or pinapangibabaw yung personal na interes dahil nga, syempre, extra kita para sa kanila, which is nakalulungkot dahil ang intensyon ng batas masigurado o matiyak na may magkaroon ng access sa mas murang gamot ang ating mga kababayan. Dos Compañeras. At syempre yung RX po na nakikita ninyo sa gamot, no, sa label ng gamot, ibig sabihin ito ay prescription medicine or prescription drug. So ibig pong sabihin nito, no, tanging ito po ay nililimitahan lamang sa may strictly pangangailangan, no? Hindi siya over the counter. Bakit? Kailangan pong maipaliwanag ng mabuti sa pasyente, no? O kung sino man ang bumibili kung paano ito iinumin. Dahil kapag ka nagkamali po ng pag-inom, maari po magdulot ng kapahamakan sa iinom nito. Either maging drug dependent, kasi especially attorney kami mga gamot sa yung mga may mental disorders, no? Ito ay pwedeng magdulot ng drug dependence, no? So talaga pong kinukontrol. At tsaka, makikita nyo, Panyera, di ba, kapag halimbawa nag-issue si doctor ng RX, sa ilalim nun may mga nilalagay silang mga medical license, kasi po nakasalalay ang kanilang lisensya sa pag-issue ng mga prescription. So dapat na tama yung kanilang ini-issue at dapat maipaliwanag, no? Kasi pag nakikita nyo po sa prescription, ilang beses, ilang dosage, at ilang araw mo itong ititake. Yes, lalo na diba? Yung mga antibiotics, Attorney Cam, because, no, meron po kasing, hindi siya yung tipong, for 5 days, pagka nagkasakit ka ulit, bibili ka ulit, and for another 5 days, Kasi maari pong mag-develop ka na ng, anong tawag doon, Kenneth Arevalo, ng, kumbaga, immunity, no? So hindi natatalab sa iyo. Kaya din especially required ito na kung ilang araw prescribe sa iyo, dapat iinumin mo siya ng tuloy-tuloy, hindi yung ay wala pa akong pera. So next week na naman ulit pag sweldo, hindi mo na ako iinom ngayon. So maaring walang maging mabuting epekto sa iyo dahil kinakailangan yung mga doktor po ang nakakaalam kung paano iinumin ito. Dos Compañeras.
Pero alam mo, Panyera, hindi ko nilalahat. Meron na akong kilalang doktor na sinasabi talaga niya, ito yung pinakamurang brand ng gamot na ito. So, pwede kang may option, ito or ito. Pero kung ako sa'yo, okay din naman ito. Yung mga ganun ba, Panyera? Yes. Supposedly, diba? Ini-explain ito. Kung halimbawa po na yung doktor ninyo ay nag-fail sa ganito, may option po kayo or karapatan din po ninyo na dumulog o magpapaliwanag, manghingi ng paliwanag or explanation or clarification doon sa pharmacist na nagbibenta or binibilhan ninyo ng gamot, no? Bakit? Obligasyon din po ng pharmacist, no? In fact, Attorney Cam, no, nire-require ng batas na itong mga gamot na ito, especially mga prescription medicines, ay mga ipaliwanag ng husto doon sa pasyente. At kung sakasakali, no, dapat din po mabanggit sa inyo, ano pa yung option o mga iba pang gamot na available na ka-level or kapareho lamang ng formulation ng nakalagay doon sa prescription na ibinigay sa inyo ng doktor. Dos Compañeras. Sabi ni Ma'am Grace Recta, antibiotic resistance. Tama. Vicky Talantor, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, yes po, ganun din ang doktor ko pag nagreseta sa akin. That's good. Okay. Gregorio Asuncion, magandang gabi. Kasama sa price ng gamot ang benefits ng medrep and doctors. Sabi ng Kenneth Arevalo. Bilang siya ay nagtatrabaho sa ospital. Good evening po sa inyo. More power to and po at happy 85th anniversary sa DZRH. Ayon kay Ryan Madariaga, Eva Ducas na Imbag Arabii, sabi niya, at ni Maricor Angeles, ako po, generic na gamot, iniinom ko para sa hypertension. Hiyang po ako. Ayan. Ito naman si Eduardo Biscocho, sabi niya, good PM po mga dos compañeras sa watching here in KSA. Ask ko lang po kung meron po bang booklet ang mga senior citizen para sa mga discount namin para hindi na po kami magsasalita, ipapakita na lang namin. Actually, meron po talagang booklet for the senior citizen. Doon po tinitignan yung record kasi yung mga pharmacists nakikita po nila kung hindi man doon nila sinusulatan na kasi required silang sulatan doon sa RX kung ilan yung nabigay nila eh. Baka kasi bumili ulit sa ibang drugstore, tapos mag-avail uli ng discount. So, yun po ang importansya ng booklet. At saka yung mga sinusulatan po ng mga Kasi Attorney Cam, meron din ng mga practice, no? Ito yung binanggit din ni Attorney Reg Larval, no? Merong practice na bumibili ng gamot tapos, syempre, using the discount. Pero hindi para sa kanila. Actually, ibinibenta sa iba. Gayon din ang ginagamit ng mga iba. Nagtitake advantage or inaabuso yung PWD discount, no? At saka yung senior citizens discount. Actually, pinarurusahan po ng batas itong mag-violate sa senior citizens discount, yung mag-aabuso dito. Gayon din yung mga PWD discount or yung pag-abuso sa paggamit ng mga discount cards na binibigay o mga discount privileges ng mga senior citizens at saka ng PWDs. Dos Compañeras. Anyway, going back doon, natasagot mo na, right? Going back po doon sa mga pag-prescription. Attorney Cam, merong parusa na nakalaan sa batas, patungkol doon sa nagpa-violate itong Generics Act of 1988. Eto, Panyera, medyo mababa lang ito kasi nga, ito po ay 1988 pa, Panyera, di ba? First conviction. Meron siyang reprimand. Sasabihan siya na, warning. Stern warning. Ayan. Tapos kapag inulit pa ito, it shall be dealt accordingly, mga ganun. And second, parang sige, go on, Attorney yes, Panyera. Hindi, ituloy mo. Kasi nag-ano kayo, tumatalon ako eh. Yung second conviction naman, eto na, meron ng, of course, fine na 2,000 pesos. And ang liit lang, Panyera, diba, yung third conviction. 3,000 ang consultation fee. Mahal. Third conviction, less than 5,000 at not exceeding 10,000. Pero ito, meron ng suspension ng license to practice his profession for 30 days pa lang or discretion ng korte. Pero Attorney Cam, ang tanong, ilang doktor na ang kilala mo na nasuspend o natanggalan ng lisensya maliban kay Hayden ko? Sabi ko palang isa. Kasi sa mga abogado, Attorney Cam, napakadali na masuspend o ma-disbar. Pero sa mga doktor,
mag-name ka ng mga doktor na suspend o natanggalan ng lisensya. Correct. O nakasuhan. Bibihirang-bihira po, di ba? Yung fourth subsequent conviction po, ito na po yung 10,000, not less than 10,000, and suspension of his license to practice his profession 1 year or longer. So, pwede pa rin after ng fourth conviction. Diba? Ang lungkot ng mga actually matindi ang paghanga natin sa mga doktor. Meron lang ilang talaga mga tiwali. In the same way, may mga tiwaling abogado, may mga tiwaling engineers o kung ano mang nasa profesyon. Correct. Kahit sa mga taga-media. Dos Compañeras. Yun. ang narinig ko kasi, Attorney Camano, itong unlike yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, ay closely supervised ito, diba? Yung mga kasi lahat ng abogado nagiging miyembro ng IBP at nagiging subject sa mga rules and regulations, restrictions and limitations ng Integrated Bar of the Philippines. Actually, napakadali pong mapatanggalan ng lisensya ang isang abogado. Pero sa mga doktor, hindi pala sila automatic na kapag sila ay lisensyado na, ay nagiging miyembro ng Philippine Medical Association. So kapag may reklamo, Attorney Cam, I don't know how they deal with it. Kung ang involved ay isang doktor na hindi miyembro, kasi hindi naman siya automatic. I mean, optional lang pala ang pagmimiyembro sa Philippine Medical Association. Di ba, kumbaga parang sa KBP lang din yan. Di ba, ang nasa subject mo lang sa jurisdiction mo, yung mga miyembro. What happens to the non-members? Di ba? Unlike sa, sa profession namin, kami po ay mandatory. Oo, mandatory po sa amin. Maging miyembro at ng magbayad IBP. Taon-taon. At gayon din, mag-aral every 3 years. Oo. Yan. Anyway, ang tanong, Attorney Cam, yun po, kailangan pa po ba ng reseta para maka-avail ng 20% discount ng gamot para sa mga OTC o kaya po mga vitamins? Siguro ito yung mga 20% discount. I would assume this is for senior citizens. No? Meron pong administrative order ang Department of Health, no? Yung 2012-0007A na nagsasabi na yung mga vitamins, mineral supplements ay kasama po doon sa hindi na kailangan ng reseta pero may discount pa rin po sa ilalim po ng Expanded Senior Citizens Act. So ibig pong sabihin, no, kailangan nyo lang pong magpakita o actually kahit hindi niyo ID, I mean kahit hindi Senior Citizens ID, importante lamang po na yung ID ninyo na nagpapakita na kayo ay senior citizen na. Kasi baka naman kagaya kayo ng mga iba kong kakilala, 60 years, sexy 10 years old na. Mukha pang 40, 50 kasi may mga tao talaga na gifted, Attorney Cam. Baby face. Sana senior citizen na pero mukhang bago pa lang nagdadalaga, di ba? Dos Compañeras. So again po, kung kayo po ay senior citizen o kaya naman ay PWD, hindi po ninyo kailangan ng reseta para maka-avail kayo ng diskwento para sa mineral supplements, vitamins, no? O kaya mga over-the-counter medicines. No? Kung kayo po ay makapagpapakita ng patunay, no, na kayo nga ay kasama sa mga entitled dito. Yan. Yes. Ito naman may question dito mga attorneys. Ako po ay bibili po ng medicine ng lolo at lola ko. Applicable po ba ang 20% discount sa generic lang or applicable din po ba siya kung branded medicine ang bibilihin ko? Nonetheless po, wala pong distinction, no, kapag branded or generic. Both po applicable yung 20% discount. So wala pong problema. Basta po kung ano po yung option ninyo, whether branded po siya or generic, subject po siya sa 20% discount para sa ating mga senior citizen. Yes. Dos Compañeras. Okay, so Fidelito Laberes, sumasagot siya. Kenneth Villarosa Arceo, magandang gabi. Gayun din yung mga iba pa.
Ay maraming sumasagot Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, Ma'am Grace Recta, sabi niya, yung ibang pharmacy ayaw magbigay ng discount kung food supplement kahit nasa prescription. Ay pwede po ninyong ireklamo, no, itong pharmacy na ito. In fact, Attorney Cam, yun pong isang restaurant na ireklamo na at napagmulta na ng medyo may kalakihang halaga dahil nga po hindi po sumusunod doon sa isinasaad ng batas na pagbibigay ng discount para sa ating mga senior citizens, mga 60 years old. Magandang gabi din po sa inyo, Admiral Toto Goles, at sabi niya, senior citizen na siya. Hindi naman ako naniniwala dahil hindi naman siya mukhang senior citizen. Parang si daddy lang, si Papa William lang, Attorney Cam. Nagsisinungaling, sabi senior citizen na, pero hindi pa naman. Dos Compañeras. Sabi niya, in case po of Dr. Iggy Agbayani, who is a recent case of hindi naman siya decided ba ng Supreme Court yung kay Dr. Iggy Agbayani? Parang hindi naman siya decided ng Supreme Court, 'di ba? Hanggang sa Regional Trial Court pa lang naman, 'di ba? Si Dr. Iggy Agbayani ay hindi naman siya issue ng prescription. Ang issue sa kanya ay medical malpractice, Attorney Cam. No? At I think if I'm not mistaken, convicted siya, kaya nga siya nakulong. At yung death ni Dr. Iggy Agbayani ay dahil na stroke pa siya or ano ba yung namatay dahilan? Siya sa kulungan. O sa kulungan, yes. So bibihira lang po ang mga nangyayaring ganito. Yan. Dos Compañeras. Ang tanong, Attorney Cam. Bago yung tanong, Panyera. Sige, go ahead. Pabati daw po si Wilfredo Sinense na imbang Rabii, Idol Attorney Rina, Ken Attorney Cam watching from Talugtog, Nueva Ecija. Ganon din po si Gregorio Cruz sa USA, nanonood. Des Lopez Africano and si Lori Joaquin. Si Gregorio Cruz, Tito June Cruz, magandang gabi sa iyo. Oy, Ryan Macapagal, magandang gabi rin po sa inyo. Ang tanong, yes, eto na. ang tanong. Sa mga gusto sumali sa ating DZRH Malakas, mas Malakas online promo, sagutin ang katanungan po yung mga walang walang ano ba yun? Yung nararamdaman ang kahirapan. Charot! Baka lang naman. Ayan. Ang tanong po, teka lang, nawala tuloy yung, ano ang ibig sabihin ng RX? Ayan. Actually, yung RX po, ibig sabihin nito, ito ay parang, is that recipe? Meaning to take, it's a Latin word, no? Pero it's a medical prescription. Kasi hindi lahat ng gamot ay pwede mong basta mabili over the counter. May mga controlled, no? May mga control dahil maari itong magdulot ng panganib sa kalusugan kung sakasakali na bibilhin or ipapayagan or ibibenta sa kahit kanino na lang na hindi naman nasusupervised ng doktor. Dos Compañeras. Sino bang feeling rich, Ma'am Grace Recta? Watching from Lopez, Quezon, si Cherry Tarayo Hilo Campos sa Tiaong, Quezon. At syempre, iba naman yung baby oil face. Baby face lang. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kami pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At ang oras po natin, 7, 15, 16, 17 ng gabi. Dos Compañeras. Sabi ng Kenneth Arevalo, instruction to take. Yun daw yun. No? Ay, totoo naman, di ba? Para din masigurado na hindi ka naman mag-overdose. Oo. Kaya naman, yung kulang. Yung dosage. Yan. Maraming mga nagre-react eh. Pati yung isa nagtatanong, bakit daw ang haba pa ng pangalan ko? Ganun talaga. Actually, na ako. Mas mahaba nga yung pangalan ko Shortcut ko na lang. Kaya agad shortcut. Ako kasi, alam mo, Attorney Cam, kaisa-isa lang ang seko na abogado sa list of attorneys. Kaya, syempre, pride yun ng nanay at tatay ko. Kaya binubuo ko po yung pangalan ko. Dahil kaisa-isa lang ako Dos Compañeras. Anyway, merong message dito. Sabi niya ganun, di ba parang vitamins 10, some effective yung vitamin C na i-dissolve sa water. Meron generic na vitamin C, okay na. Sabi niya, nice topic, relevant yan, lalo na sa napakamahal na gamot ngayon, sabi ni Miss Adi Socrates. But Attorney Cam, totoo nga naman, pero
Kasi yung vitamin C, may mga variants din ng vitamin C. Yung iba ascorbic acid, yung iba ay sodium ascorbate. Ako, bawal ako sa ascorbic acid dahil acidic ang tiyan ko. Yung sodium ascorbate, problema ko naman. Dami kong problema eh. Namamaga naman yung mga daliri ko dahil pag tumaas ang sodium ko sa katawan, namamaga naman, namamanas naman ako. Hindi ko na alam kung saan ako lalagay eh. Kaya nga po ingat na ingat ako, no. Pero kaya nga po napakahalaga ng generic, no, yung formulation para nagkakaroon ng option. And again, yung may iba, hiyang-hiyang lang din. Dos Compañeras. Attorney Cam, ikaw muna sumagot dahil may question dito. Sige pa niya. Sabi niya, pati po ba yung braces? Covered po ba yan ng PWD discount? Yun. Attorney Cam, sagutin mo. Sa lahat ng mga nagbe-brace dyan, shout out. Yan. Tapos na graduate na tayo dyan. Eto po ayon po of course, doon sa binibigyang diskwento, 20% discount, pag pinag-usapan po ang dental privileges, kasama lang po dito yung mga diagnostic and laboratory fees, x-ray, computerized tomography scans, blood test, including yung professional fees of attending doctors. So parang hindi kasali yung braces. Yung pagpapabrace. Yan. Although kasi Attorney Cam, di ba, yung braces, yung hindi lang siya aesthetic. Bakit? Kagaya ko dati, ako na naman to. Ito example ko eh. Kasi po, yung braces, minsan yung nagkiklik yung jaw, di ba? Yung ang tawag doon, yung pangamo nagkiklik. So nakakatakot kaya yun. Na pagising mo sa umaga, hindi mo maibukan ng maayos yung bibig mo dahil parang naninigas na, di ba? Sino ba yung artista na ganyan, di ba? May ganyang artista nag-lockjaw daw habang whatever. Ayan. So nakakatakot din yun. O kaya nga ang solusyon ng iba, binobotox yung dito. Kasi nagkiklik nga siya. Parang nire-relax yung muscles dahil nga kada bukas ng bibig, tumutunog, nakakatakot. Dos Compañeras. Para bang bibigay yung panga. Kasi yung braces, di ba, parang reposition siya. Hindi lang actually siya pampaganda. Nire-reposition niya yung ngipin mo. Take it from Attorney Cam, kasi na nag-brace din ng braces. Ako din eh. Kasi may sungki ako dito, Panyera, na isa. Ayan. Okay. So parang kitang-kita mo talaga na, yung kapatid ko nga, dalawa pa, Panyera, hindi pwedeng masuntok. Kasi pag sinuntok, lalabas yung ngipin niya. So nag-brace siya, Panyera. Huwag mo naman siya binubuking. Kasi graduate din siya ng brace. Pero actually, hindi lang siya aesthetic. For aesthetic or pampaganda. So kino-correct niya, tsaka nire-reposition niya. Pati yung pagkain na Attorney Cam. Yan. Si JMT, magandang gabi sa iyo. At syempre si Kenneth Villarosa Arceo. Attorney Cam, kung may prescription ka naman pero nakalimutan mo, tapos lagi ka namang nabili ng gamot, pwede bang, siguro taga Marinduque pwede bang hindi ka pagbilhan ng gamot? Ayan. May prescription daw pero nakalimutan. Ito po ang tip namin sa inyo kasi hindi talaga kayo pagbibilhan. Kung totoo yung pharmacist, kung susundin niya yung oath. Kasi meron silang oath, Attorney Cam. In fact, maari silang matanggalan ng lisensya kung sakasakali magdi-dispense sila ng gamot nang walang prescription at tapos may mangyaring masama doon sa pasyente, pwede po silang ireklamo. Kaya ang solusyon po para sa atin, kasi para lang din yung pupunta ka sa korte kailangan mo ng ebidensya. Kung sinabi mo na prescribe po ng doktor at may prescription po ako, ipakita mo yung prescription. Ang pinaka the best dahil kayo naman ay 24/7 nakatabi ang cellphone, no? Na kapag nalingat ka unti sa cellphone parang mamamatay na. Nagkakaroon ng sepangs, separation anxiety kapag naiwan saglit ang cellphone. Picturean niyo po kasi yung mga pharmacist, pumapayag naman po sila. In fact, nagsimula ito, Attorney Cam, nung nagkaroon ng pandemic, na kahit picture lang, in fact, ako, nagpapaprescribe ako ng gamot sa hika ko na pinapadala na lang sa akin. But of course, regular pa rin dapat na chine-check ng doktor kasi baka mamaya, hindi na, kumbaga, kailangan nyo ng mas mataas na dosage, para dun sa gamot nyo. Kaya from time to time, magpa-check up din po kayo. Yung nga lang, ang mahal kasi ng doktor.
doctor's fee. Critical din. Dos Compañeras. Sige, go, Attorney Cam. Critical din po yung date. Ano po, Yes, no? oo. Pag halimbawa, mga lapse na ng 1 to 2 months, Oo. ay naku, hindi na po yan. Lalo na, Attorney Cam, kung Mm. halimbawa po, ito yung mga antibiotics, no? Correct. Kasi po, yung antibiotics, dapat iniinom nyo immediately. Tama. No? Kapag hindi ninyo ininom, o kaya naligtaan ninyo, pumunta ulit kayo, yun nga lang, ay, kamahalan. Mm. Sana bigyan din po ng pansin yung ospital na ayaw i-release ang bangkay ng namatay kasi walang pambayad ang anak. Mm. Meron po kasi tayong Anti-Hospital Detention Act na yun pong ipinagbabawal po yung hindi i-release yung pasyente kung halimbawa ay magaling na o kaya naman ay kung namatay na, hindi i-release yung bangkay. Kasama na din po yung hindi pagre-release ng death certificate kasi requirement ang death certificate, di ba, Attorney Cam? So, pwede po ninyo silang ireklamo. At meron pong sumasaklaw na batas dito, yung Anti-Hospital Detention Act. Although meron kasing mga requirements din para maka-avail ka ng mag-i-issue ka ng promissory note o kaya mag-i-issue ka ng PDC o mag-constitute ka ng mortgage, no? Para doon sa bayarin. Ayan. Dos Compañeras. Wala na namang oras. Sabi niya may drugstore, kahit walang prescription, nagbibigay ng discount. Pero 7 pesos lang ang ibinibigay, 1 week supply. Mhm. Pero para sa mga senior citizen, Attorney Cam, na medyo hirap na ang mobility at wala namang kasama sa bahay, parang napaka-uncomfortable nung 7 days lang ang bibilhin. No? Kasi syempre, pag pupunta ka pa ulit. Although, buti na lang, meron na ngayong delivery. Ayan, by the way, yun pong hindi po lahat ng batas ay covered noong Cheaper Medicines Act. Ang marami po dito, ang kino-cover ay yung mga anti-hypertensive, gayon din yung anti-cholesterol, antibacterial o antibiotics, saka yung mga anti-neoplastics, anti-cancer, at yung mga salt form nito. Yan. So, ang sana lang, kailangan din kasi ng amyenda, Attorney Cam, bagamat at bago-bago pa itong Cheaper Medicines Act at saka yung Generics Act, because dapat din, mas marami ang makover nito, Attorney Cam, na mga gamot. At saka at the same time, yung generics, para wag nang mag-prescribe ng brand. 'Di ba? Dahil kung halimbawa ako o ikaw isa kang pasyente at gusto mo ng branded, pwede ka namang magtanong doon sa pharmacist, ano pong branded version nito. So sana yun na yung para maiwasan na rin yung pang-aabuso nitong mga doktor. Ilan lang naman sa kanila. Dos Compañeras. Ang tanong, Attorney Cam. Ano ang ibig sabihin ng RX sa gamot? Yan. Yung label ng gamot sa karton ng gamot. Laki-laki R, tapos X. Attorney Cam, anong sagot? Ang sagot po ay prescription. Oh, Ayan. yes. Ibig sabihin, hindi nyo mabibili kung walang reseta ng doktor. Yung sumagot po ng reseta, pwede din po yun. Pero ang nanalo natin tonight, ang sagot niya ay prescription. Congratulations sa'yo, Pancho Sabordo Jr. Dos Compañeras. Pahabol, attorney, sabi niya kung nawala po yung prescription pero dala mo naman yung balat ng gamot na ginagamit mo, bibigyan po ba ng pharmacist? Hindi pa rin prescription. po. Picturean niyo po. Oo. Kahit anong dala mong karton dyan, hindi bibigyan. Kasi hindi po yung karton, kasi yung instruction nandun sa prescription. Tama. Anyway, salamat po sa mga tumutok sa atin. Maraming salamat po sa palagiang pagsubaybay sa ating DZRH Dos Compañeras. At syempre, good morning, good afternoon, and good night sa inyong lahat. Nakasama niyo po, or nakasama po natin yung mga nag-a-assist sa atin, si Het Del Moro, gayon din nag-a-assist sa atin itong si Ma'am Violeta Zambrano, gayon din si Kenneth Arevalo, at saka si Miss Binibining Gael Enriquez. Nakasama niyo po tonight ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Pahabol po, Sir Eric Elefante. Maraming salamat sa pagtutok. And JMT, always listening via radio. Salamat po sa mga legal advice nyo. At kayo po ay isa sa mga merong best legal program. Thank you so very much. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.